here's the loose toy that we're going to review for today. This is the Marvel Toy Biz Sasquatch. And let's take a look muna yung kanyang details. Ayan, sa face niya. Okay, nice fur kahit pa paano dun sa pinaka-cheek niya. Tsaka ang ganda rin ng eyes niya. Parang nag-glow talaga. Kasi metallic na yung color red na ginamit nila doon. Yan yung hair niya. Okay, ang ganda ng mga furs. Okay naman. Okay yung mga fur. Goods. Ayan. Para siyang si Ultimate Warrior. Yung costume niya. Diyan. Yan. Good. Alright. Then, yun. So, check natin naman yung kanyang pinaka-articulation sa head niya. Naro-rotate siya 360. And may look down siya na ganyan and look up na ganyan. Medyo awkward lang talaga yung buhok niya kasi, well, it's a plastic. Soft plastic naman siya, pero syempre pag ina-articulate mo siya, yan, mukha siyang xenomorph pag nakaganyan. Pero pag nakaganyan, sakto lang na nakalapat doon sa likod niya yung pinaka-hair niya. Pero yun nga, medyo awkward lang. Next niya is yung kanyang Creed moment with arms wide open. Yan, kaya niya naman mag-Creed moment dyan. And of course, naro-rotate naman itong shoulder niya dyan. And kita naman na meron siyang butterfly joints dyan. Ayan, o. Yan. Paro-paro G siya dyan. And then next is sa kanyang bicep. May rotation siya dyan. Yung kanyang pinaka-elbow. 2 joints yung kanyang elbow. Kita nyo, meron siyang articulation sa taas and sa baba ng kanyang pinaka-elbow. Next yan is dito sa kanyang arms na naro-rotate din 360. Next is yung kanyang hands na na-up ng ganyan and na-down ng ganyan. Yan. Up and down yung kamay niya. Then sa pinaka finger niya, ang articulation niya is yung buong group na nung daliri niya. Yan. Pwedeng mag-close fist. Pwede. Pero itong parang pinaka pinky finger niya, nakahiwalay. May sarili siyang mundo. Yan lang nag-iisa na yan. And take note lang dito sa hands niya, magkaiba yung itsura ng hands niya. Ito kasi medyo naka-crouch na yung sa left hand niya, pero itong nasa right hand niya, parang mas naka-open yung kanyang palm dyan. Next yan is dito sa kanyang ab crunch na meron tayong articulation dyan. Pwede siyang mag-ab crunch dyan. Yan, 1, 2, 3, 1, 2, 3. And then wala siyang any rotation sa kanyang waist. Kahit dito sa lower waist niya, wala siyang articulation dyan eh. Sa kanyang legs, kaya niya naman mag-Van Damme split. Maganda. And yung kanyang high kick, okay na rin. Kanyang back kick, wala gaano kasi nakaharang yung butt flap niya dyan. And then yung kanyang thigh part, umiikot din dyan. Rotation. Yung kanyang knees, double jointed din. Meron sa taas. And meron din sa baba. Yeah, which is maganda yung result ng knee bend niya dyan. After nun, is dito na sa kanyang paa, may up na ganyan and may down na ganyan. And may konting swivel yung sa paa niya dyan. After nun, yung sa pinaka-daliri niya sa paa, yung sa toes niya, yan. May up and down din na. Ganyan. Now, since loose na rin natin nakuha ito, I don't know kung meron bang originally nakasama itong mga accessories niya. Pero just in case meron, pa-comment na lang below kung meron kayong itong box version pa nung Sasquatch ninyo. Now, para sa kanyang height, ang height niya is around 8.5 inches din siya. Eh, maganda niya. I-compare pa natin siya sa iba pa nating figures tulad ng ating Toy Biz din na Man-Thing, our Marvel Legends KO version na Hulk. Halos pantay sila ni Hulk. Our MCF Doomsday, our Viking He-Man, and of course our 3.75 Jurassic World Hammond Collection figure na si Dr. Ellie Sattler. So yan ang ating height comparison. If you're planning to avail this Sasquatch na loose na, ang price range niya is around 450 up to 750. Ganun ang pricing niya. Depende na lang again kung sinong seller kayo makakuha. There you have it now guys. Na ang ating Marvel Toy Biz Sasquatch. And for me, itong Sasquatch natin dito is fine naman for me. Hindi lang ako fan ng overall look or design ng mga Toy Biz, even yung kanilang articulation. Medyo hindi ko trip yung ganyang ab crunch na yun. Tsaka, most especially mga fingers and yung mga toe articulation nila. Pero may paggagamitan lang din kasi ako ng character natin na to. Kaya ako bumili nito. And for its price na less than 500, why not, diba? Kasi pampadagdag ito doon sa mga monster na binubuo ko para sa isang theme ng collection ko.